4 na Pilipino ang nawawala sa Myanmar kasunod ng matinding lindol doon nitong Biyernes. 3 sa kanila kabilang sa 7 na pong hinahanap sa gumuhong kondominium sa lungsod ng Malanday o Mandalay. Ang ibang detalye kaugnay niyan, abangan maya-maya lang. Umabot na sa mahigit 1,600 ang nasawi sa Myanmar matapos ang pagyanig ng magnitude 7.7 na lindol. May mahigit 3,000 sugatan at mahigit 100 ang nawawala. Sa Thailand, 17 ang nasawi, kabilang ang 8 natagpuan sa gumuhong gusali sa Chatuchak, Bangkok. Ang gobyerno ng Pilipinas magpapadala ng humanitarian aid sa Myanmar. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa Nipido, isang matandang na trap ang himalang nailigtas matapos ang 40 oras na pagkakatrap sa isang gumuhong ospital. May mga nasirang kalsada kaya apektado ang humanitarian operations. May mga gusali naman tumagilid at nanganganib na ring tumumba. Ilang templo naman ang kabilang sa mahigit 2,000 gusaling sinira ng lindol. Nawasak din ang ilang landmark sa Mandalay Palace tulad ng Clock Tower at Relic Tower. Kita sa before and after satellite images kung gaano kalala ang pagguho ng isang tulay sa ilog. Ayon sa military junta ng Myanmar, nasa mahigit 1,600 na ang nasawi habang lampas 3,000 ang sugatan. Sa Thailand, halos maglupasay ang babaeng iyan na pumapalahaw habang pinapanood ang mga rescuers sa gumuhong ginagawang gusali. Kabilang kasi ang anak niya sa mahigit 40 na trap sa ilalim ng guho. Malapit na kasing matapos ang 72-hour critical window o yung panahon kung saan mas mataas ang tsansang mahanap pa ng buhay ang mga natrap. Ang mga rescuer mapaaraw o gabi, buwis buhay ng nagrarapel at gumamit na rin ng mga canine para hanapin ang mga biktima. Sa ngayon, 17 na ang namatay sa lindol sa Thailand. Pero sa gitna ng trahedya, may ilang kwento ng himala. Habang lumilindol noon sa Thailand, isang babae ang biglang napaanak. Kwento niya, nagpapacheck up lang daw siya nang biglang yumanig at biglang humilab ang kanyang tiyan. ดีแต่ว่าอยู่ชั้น 5 หมอก็เลยพยุง2 แขนลงไปเลยค่ะหมอบอกว่าไม่ต้องตกใจหมอบอกเขาก็ทำดีค่ะโรงพยาบาลอพยพลงไปอย่างดีที่สุดแล้วค่ะหนูบอกว่าอย่าเพิ่งคลอดเอาไปมายิ่งปวดขึ้นค่ะแล้วก็ขึ้นเตียงแล้วก็หมอเต็มเลยค่ะแล้วก็คลอดเลยตกใจเหมือนกันค่ะ Pagkasilang niya sa kanyang anak, sakto raw na tumigil ang lindol. Sa kabila ng peligro, ligtas ang ina at ang kanyang sanggol na babae. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok, 24 oras. Isang Cessna plane ang bumagsak sa Lingayen, Pangasinan. Hindi nakaligtas ng piloto at student pilot na sakay nito. Nakatutok si CJ Torida ng GMA Regional TV. Ambulansya, tampol. Mag-aalas 9 kaninang umaga nang bumagsak ang isang Cessna plane sa bahaging ito ng Sitio Aliguas, Barangay Libsong East, Lingayen, Pangasinan. Nasawi ang 2 sakay nito, kabilang ang 31 anyos na piloto na tubong Baguio City at ang 25 anyos na student pilot mula sa San Ildefonso, Bulacan. Inangat ko yung mga damit nila hanggang mailagay sa spine board, tsaka yung may ibang tao punta rin doon, tinulungan din ako. Dinala pa ang mga biktima sa Lingayen District Hospital pero hindi na umabot ng buhay matapos magtamo ng matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ilang metro lang ang layo ng crash site sa mga bahay pero wala namang nadamay sa insidente. Sa paunang investigasyon ng mga otoridad, kakalipad lang ng Cessna plane mula sa Lingayen Airport nang bumulusok. Pang-10 touchdown na daw niya yon at last na sana, panghuli na sana na touchdown niya, then tuluyan na siyang bababa nung nangyari yung accident. Nagkipag-ugnay na ang Lingayen Police sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP para sa investigasyon sa pagbagsak ng Cessna plane. Hindi tiyak ng pulisya kung sino ang nagpapalipad ng eroplano nang mangyari ang insidente. Labis ang paghihinagpis ng mga kaanak ng nasawing student pilot na si Brian Allen de la Cruz Ocang. Kwento ng kanyang ama, naghahanda na siya para sa kanyang solo flight. License ano niya siya, aircraft maintenance.
papunta na siya ng ano. Gusto nga magka-pilot. Sobrang sakit. Nag-iisa po yun. Wala pang pahayag ang kaanak na nasawing piloto. Agad inuwi sa Baguio ang kanyang labi. Hindi raw muna magbibigay ng pahayag ang Lingayen Airport. Sinisikap ding makuha ng pahayag ang may-ari ng Cessna plane. Para sa GMA Integrated News, ako si CJ Torida ng GMA Regional TV. Nakatutok 24 oras. Patay ang isang aso na pumasok sa isang subdivision sa Binyan, Laguna. Pinagpapalo umano ito sa ulo ng nagbabantay na gwardya. Nakatutok si Nico Wahe. Pinipilit tumayo ng asong ito sa labas ng isang subdivision sa Binyan, Laguna noong Huwebes ng gabi. May dugo ang ulo ng aso na hinihinalang pinalo sa ulo. Nakita po namin ng partner ko yung security guard na may hawak siyang dog catcher, yung parang tubo na may wire sa dulo na pang sakal ng aso, na tinutulak niya na yung aso na hilong-hilo na, hindi na po kayang tumayo. Sa kuha ng CCTV ng subdivision, makikitang hinahatak ng gwardya ang aso. Hanggang sa gumulong po yung aso, doon namin na-identify na yung aso is duguan and may tama yung ulo. Nag-follow up question yung partner ko na bakit may mga dugo. Hindi na po sumagot yung security guard noon. Humingi sila ng tulong sa barangay para madala sa vet ang aso. Pero pagdating daw ng barangay, Hindi na daw nila kaya kasi mangagat na daw po yung ganun. Tapos mamamatay na rin naman yan. pinost daw nila ang insidente sa social media. Dahilan para makita na magpinsang si Julian at Archimedes na nag-rescue sa aso at nagdala sa vet. Nakita ko siya sa kabilang street. Then nakita ko yung aso nangingisay na. So mga 2 hours, yun na, nagko-contact na kami dalawa. Sabi ko, we decided na papuntay ko na lang siya dito. Even though wala pang plano is padali na lang namin sa vet. Nahihirapan na, muntik pang masagasaan. Ang tumulong pa sa amin actually mga bata magbuhat sa car. Namatay ang aso dahil sa matinding tama sa ulo. Sa videong kuha ng nakasaksi habang kausap ng gwardya, itinanggi ng gwardya na siya ang pumalo sa aso. Hinuli lang daw niya ito. May sugat na dati yun tumakbo dito. Ayon sa barangay, nagpa-blatter din ang gwardya kaugnay sa nangyari. Hindi niya daw pinalo yung aso. Tinaboy niya yung aso nung pumasok sa kanila, meron na daw tama sa ulo. Pero ayon sa mga nag-rescue, may hawak daw silang CCTV na pumasok ang aso sa subdivision na walang tama o sugat. May dog na hinahabol yung gwardya, buhay yung aso. Ibig sabihin, pumasok yung aso na buhay siya. May mala yung aso, hinahabol nila yung aso. Kaugnay sa hindi pagdala sa vet ng mga rumesponding mga tanod. Sa parte ng barangay, walang kakulangan sa parte namin kasi dumating yung concerned citizen, yung hinaing niya natulungan naman. Ayon sa Homeowners Association ng subdivision, nakikipagtulungan na sila sa mga otoridad kaugnay sa insidente. Handa raw silang sagutin ang gastusin sa vet ng aso. Inilagay na rin sa preventive suspension ang sangkot na gwardya. Willing naman po kami makipag-coordinate po. Kung ano po talaga, kung meron po talagang dapat managot, talagang dapat anin natin, sir. Huwag po natin i-tolerate. Katulong ang Animal Rescue Group na Strays Worth Saving o SWS, sinampahan nila ng reklamong paglabag sa Animal Welfare Act sa Binyan City Police, ang gwardya ng subdivision. Kung makakita man sila ng stray dogs, huwag nyo lang saktan. O sabihin nyo, baka makakagat. Hindi naman kayo kagatin yan eh. Huwag nyo lang saktan. Kasi sila may isip din yan. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang gwardya. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras.